So finally 'no, naitawid na ni Maharlika yung, video niya ng polvoron. Naitawid na niya guys. After 2 years niyang pinipilit na mapaniwala ang mga tao 'no, ang mga mamamayang Pilipino na meron talagang video ng polvoron ito si PBBM, ay eto na nga at nilabas na kanina, and I'm sure na marami sa inyo ang nakapanood na nito. However, ay halatang-halata naman na ito ay inedit. Katulad nga nitong ipapakita ko sa inyong picture, ito yung visual. Kumanta daw yung totoong tao na pinalitan ng mukha ni PBBM. So, eto yung tunay na mukha ng taong yun. Yan. So, grabe no, nakakatawa. At the same time, nakakatakot din talaga kasi sa mundo ngayon talagang posible na talaga mapalitan yung mukha. However, kung hindi ka marunong kumilatis at ikaw ay uto-uto, ay talagang mapapaniwala ka dito. Diba? Actually, may mga political analysts na sumusuporta dito sa kabila at paniwala sila. Or pinipilit lang nila talagang paniwalain yung sarili nila kasi walang choice, 'di ba? Talagang kailangan ay meron silang resibong maibigay. Kaya kunwari ay talagang paniwalang-paniwala sila na si PBBM 'yon. Katulad nga ng mga komentong ito na nagkalat sa leaked video na ito ni PBBM na gumagamit siya, no? At ito yung mga komento, mga enablers talaga ng paninira. Sabi, hindi din sila natitinag dahil Pangulo yung sinisiraan nila. Sabagay kasi wala sila dito sa Pilipinas kaya etong mga ganitong gawain ay malaya nilang nagagawa, kumbaga. At merong sabi-sabi no, na itong video na ito, ang may pakana daw nito ay walang iba kundi si Harry Roque. So gaano ito katotoo? Wala, narinig ko lang. To the point na ganito yung ginagawa nila mga propaganda no, para lang masira ang Pangulo, at hindi ko makigets yung point nila kung bakit nila ito ginagawa. Masyado silang natatakot kay PBBM, sobra ba silang threatened, at natatakot siguro silang maulit yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. na ilang taong nakaupo at hirap mapababa sa pwesto. So natatakot siguro sila na maulit no, yung ganong senaryo na ito si PBBM ay hindi nabababa. Diyos ko, sa stress na binibigay niyo sa tao, siya na nga mismo gusto na niya talagang bumaba at matapos na yung termino niya eh. Katulad nga na sinabi ni First Lady, no? Sabi ni First Lady Lisa Marcos na mula daw nang umupo ito si PBBM, ang laki daw ng tinanda nito, no? He has aged a lot. Kasi ang dami niyang iniisip, 'di ba? At saka at the same time, nag-iisip na nga siya ng para sa bansa natin. Wala naman kasing perpektong pangulo. Hindi ako maka-BBM, sa totoo lang hindi siya ang binoto ko nung halalan. Hindi ako maka-BBM, pero however, kung sino yung nakaupo, suportahan na lang natin. 'Di ba? Suportahan na lang natin ito kasi wala tayong magagawa eh. Siya talaga, respetuhin natin kung kanino ibinigay ang corona. Corona! Corona talaga, guys. Hindi ko rin maintindihan kung ano ba ang nasa isip nitong mga nasa maisog. Medyo nakakadiri. Sa totoo lang, medyo nakakadiri itong mga ginagawa nilang ito. At nung time nga na pinakita sa wall yung video ni PBBM na ito, sigawan pa sila. Diyos ko, ang dali niyong mauto, nakakadiri. Turingan kayong magagaling sa politika, naturingan kayo na malawak ang pag-iisip. Malawak ang pag-iisip, paano ko nasabi? 'Di ba? Tapos just by that, na alam naman natin na Diyos ko, very fake. Very fake talaga, no? Sa buhok pa lang, actually nung unang napanood ko 'to,
Di naman naggaganyan ng buhok si BBM. Kasi ako si PBBM, namulat nga ako nung bata pa ako kasi my dad, ito na nagkwento na, di ba? Ang tatay ko kasi ay sundalo. Sa bahay, ganyan din ang mga usap-usapan, no, yung mga chismisa nila sa bahay tungkol din sa gobyerno, ganyan. So member ng AFP ang daddy ko. Tapos naging Brigadier General ang tatay ko. Ayun, naging Brigadier General ang tatay ko. Tapos na-offeran din siya sa Office of the Ombudsman bilang director ng isang department doon. Hindi ko na sasabihin. So anyways, meron bang paraan para maaksyonan yung mga ganitong klase ng paninira? Yun ang gusto ko malaman kasi ito ay medyo brainy sila sa part na doon talaga nila sa US ito ginawa, 'di ba? Kasi hindi madali na gawa ng aksyon itong mga 'to. However, meron naman proof ng paninira. Paano ito mareresolba ito? Alam nyo kasi sabi nga gano'n ni First Lady na hindi daw talaga palapatol si BBM kahit na anong paninira daw yung ginagawa sa kanya. Talagang wala siyang gustong balikan, kumbaga. Na hindi ba sila nakokonsensya nun? So na ngayon ni PBBM ngayong araw na 'to mismo, ngayon pa nila lahat ito binulalas. Tapos binulalas nila sa publiko na ending ay napahiya lamang sila. 'Di ba? Nakakahiya yung ginagawa, nakakadiri talaga. Hindi man lang kayo maghanap ng magaling na editor. Nakakapanlumo yung mga ganitong taktika ng kabila at hindi ko alam kung bakit ang daming enablers, ang daming mga vloggers at ang daming mga political analyst na nakikita ko na talagang pinagdidiinan pa nila na ay hindi ako sumusuporta sa adik na presidente. Tapos kalakip yung video na yan sa ibaba, no? Yun yung caption nila. Parang men, ang tatalino nyo, pero putang ina na ano kayo ng AI. Na uuto kayo ng AI, 'di ba? Eto na nga nakakatawa kasi itong idea na 'to dahil nga nung time na laging sinasabi ni Maharlika na merong video ng pulburon, 'di ba? 2 taon niyang pinipilit itawid 'yun, 'di ba? 2 taon niyang pinipilit. Ngayon wala talaga siyang maipakita. Pero ngayon, nakahanap ng paraan dahil meron din isang naglabas ng video laban sa kanya na na meron siyang scandal tapos gano'n din yung ginawa. So naisip niya, "Uy, baka mag-work 'to kasi medyo maraming naniwala do'n, sa video ko ng scandal." 'Di ba? So eto na ngayon yung ginawa niya. Sa ikakayurak talaga ni President Bongbong Marcos, lahat ay gagawin nila pero wala silang budget. Yun ang problema do'n. Kasi kung may budget sila, hindi ganyan kapipitsugin yung video editing. Parang free lang yung app na nakuha nila, yung software na nakuha nila, free lang. Diyos mio, Santissima Trinidad. Sana naman ginastos nyo man lang, no? Dahil marami kayong pondo. Diba? Thank you so much for joining me. I'll see you in my next vlog. Please don't forget to subscribe. Bye-bye!